Ako po si Rika, 25 taong gulang, taga San Mateo. Magandang gabi po mga kapasta. Ito pong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa aming tiyahin. May ilang taon na po ang nakararaan. Totoo nga pala, kung anong masamang ginawa mo sa kapwa mo ay higit na doble ang balik sa iyo. Mula nang mawala ang tatay ko, ay sa kapatid niyang si Auntie Alicia ako tumira. Nanilbihan ako sa kanya bilang personal na alalay niya. Kasama saan man magpunta. Taga-bitbit ng mga pinamili, taga-payong. Halos magkasing edad lang kami ni Auntie. Hindi naman siya yung masasabing mayaman talaga, na may magarang mansyon at madaming sasakyan. Pero mapera siya dahil sa asawa niyang foreigner na nakabase sa Singapore. Sabi ni tatay, bata pa lang ay likas ng pagkamaldita at pagkamata pobre ni Auntie. Kahit hindi naman sila mayaman. Yun din ang dahilan kaya malayo ang loob ng mga kapatid ni Auntie Alicia sa kanya. Isang araw, nasira ang kotse ni Auntie at natagalan kami sa paghihintay ng iba pang pwedeng masakyan. Napilitan kaming sumakay ng jeep. Nang mahinto ang jeep sa isang intersection, ay may biglang umakyat na matandang lalaki. Nanlilimos at namigay ng sobre. Ipinatong niya yun sa kandungan ni Auntie na agad nitong pinalis ng isang daliri. Sabay ngiwi at nandiri. Dinampot ito ng matanda sa pag-aakalang nalaglag lang at muling ipinatong sa hita ni Auntie na bigla na lang sumigaw at ibinatong sobre sa mukha ng matanda at saka pinagsalitaan ng hindi maganda. Sa hiya ko dahil nakatingin sa amin ng mga pasahero ay dumukot ako ng barya. Iniabot ko sa matanda pero laking gulat ko nang bigla niya itong agawin sa matanda dahil hindi daw deserve ng matanda ang kahit sintimo ng pera niya. Nakita ko ang pagtiimbagang ng matanda at pagkuyom ng kamao. Tinitigan niya na masama si Auntie bago nagsalita. Sabi niya, sobrang magmataas at mangalipusta ng tao si Auntie. Isinusumpa daw niya na magdaranas ito ng sobrang hirap, higit pa sa kanya. Bago ito bumaba, ay bigla niyang hinawakan si Auntie sa balikat na lalo nitong ikinagalit. Kinilabutan ako sa sinabi ng matanda, kaya sinabihan ko si Auntie na kung ayaw niyang bigyan, sana'y hindi na lang siya nagsalita ng ganon. Pero tinawanan lang ako ni Auntie. Makaraan lang ang 2 araw. Matapos ang insidenteng yon ay nagsunod-sunod na ang lahat ng kamalasan sa buhay niya. Iniwan siya ng asawa niyang foreigner. Natupok sa sunog ang bahay at sasakyan niya. Nalapnos ang buong katawan niya sa sunog na yon at naospital siya ng matagal. Kaya naman naubos din maging ang pera niya sa bangko. Nang makalabas ay tinangka niyang makitira sa mga kapatid nila tatay. Pero wala ni isa ang tumanggap sa kanya dahil sa sama ng ugaling niya. Nagmagandang loob ako. Isinama ko siya sa maliit na barong-barong namin nila nanay. Pero panlalait pa ang inabot namin sa kanya. Wala na akong nagawa kundi iwan siya sa opisina ng DSWD kung saan hiningi ko siya ng tulong at umuwi na muna ako sa nanay ko. Makalipas ang ilang linggo ay nabalitaan namin. Nakita daw si Auntie sa Divisoria na mamalimos. Naawa kami ni nanay kaya naman hinanap ko siya pero huli na. Sabi ng mga nakakita, nasagasaan daw siya habang namamalimos. Sa burol ng auntie ko, nakita ko ang pamilyar na muka ng isang matandang pulubi. Nakatunghay ito sa kabaong at napakunot noo ako nang makita ko itong nakangisi habang pinagmamasdan si Auntie. Hindi ko yun nagustuhan, kaya naman lalapitan ko sana siya. Pero laking gulat ko nang humarap ito. Siya yung pulubing pinagsalitaan ng masakit ni Auntie Alicia. Agad na pumasok sa isip ko yung tila pag-usal niya ng sumpa noon at yung pagtapik niya sa balikat ni Auntie. Kasalukuyan akong nakatitig sa kanya
Habang nanlalaki ang mga mata nang walang ano-ano ay bigla na lang siyang naglaho sa paningin ko. Pakiramdam ko, hindi ordinaryong tao ang matanda. Nangilabot ako sa isiping tumalab ang sumpa niya. Kaya nangyari ang lahat ng kamalasan ni Auntie. Dahil sa pang-aalipusta niya sa buhay, kamatayan niya agad ang kapalit. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Edita. Itong ibabahagi ko sa inyong kwento ay isang pangyayari sa buhay naming mag-ina na kahit sa kasalukuyan na maayos at tahimik naman ang buhay namin, ay hindi pa rin makakalimutan ang naging karanasan namin noon. Matagal na po itong nangyari. Nakatira pa kami noon sa tabi ng riles ng tren. Kasama ko sa bahay ang anak kong si Karen at ang asawa niyang si Samboy. May isang anak silang babae, 2 taon noon. Impyernong naging buhay ng anak ko sa lalaking yon. Walang araw at gabi na hindi sila sinasaktang mag-ina. At maging ako, sa tuwing tatangkain kong pigilan siya sa pananakit niya. Kaming mag-ina ang bumubuhay sa kanya dahil wala siyang ginawa kung hindi ang magbisyo. Lahat na yata ng pakikiusap at pagmamakaawa ay ginawa ko na sa anak ko. Hiwalayan niya lang si Samboy. Pero hindi ko siya matinag. Hindi na din mabilang ang mga blatters namin sa barangay. Pero wala ding nangyayari. Dahil sa laki ng takot at pagmamahal ng anak ko sa lalaking yon. Isang araw, galing ako sa pagtitinda sa palengke. Malayo pa lang ay tanaw ko ng kumpol ng mga tao sa harap ng bahay namin. Tapos, malakas ang lagabog at sigaw ng anak ko na nagmamakaawa. Ganon din ang iyak ng apo ko. Hinawi ko ang mga tao pero hindi ako makapasok sa bahay dahil nakakandado yun. Binasag ko ang bintana at tumambad sa akin ang duguang mukha ng anak ko. Habang walang tigil na paghampas dito ni Samboy ng isang basag na bote. Sa pakiusap ko ay pinagtulungan ng mga tao na wasakin ang pinto at saka pa lang ito nabuksan. Pero walang nakalapit agad dahil iwinasiwas ni Samboy ang hawak niyang patalim sabay labas. Nang hilakbot ako sa itsura ng apo ko at ng anak ko. Itinali pa lang kamay at paa sa crib. Umaalo ng dibdib ko sa matinding galit at dahil doon ay naisumpa ko si Samboy na sana'y mamatay na siya. Sana masagasaan siya ng tren at maputulan ng ulo. Pagkasabi ko noon ay natigilan ako dahil may tila itim na usok na dumaan sa harap ko. Nasundan ko pa yun ng tingin ng lumabas at hindi ko alam kung bakit kinilabutan ako. Habang nasa ospital ang anak ko, pati na rin ang apo ko, ay hindi nagpakita si Samboy hanggang sa makalabas at makauwi na kami ng bahay. Kahit ilang araw na ay tahimik pa rin kami. Lagi pa rin kakaba-kaba dahil sa oras na susulpot siya ay alam kong gulo na naman ang mangyayari. Noong mga oras na yun, naglalaba ako sa harap ng bahay habang ang anak kong si Karen ay nasa hagdan lang. Kalong ang anak niya. Bigla akong napatayo nang makita ko sa kabilang bahagi ng rili si Samboy. Nakatayo ito at nakatingin sa amin. Pero hindi yun ang ikinagulat ko, kung hindi yung itim na usok na nasa likod ni Samboy. Titig na titig ako dito nang bigla akong magulangtang dahil sa malakas na busina ng tren. Kasabay ang sigawan ng mga tao at paggulong ng kung ano sa paanan ko. Kaya naman napatili ako sa gulat nang makita ko ang putol na ulo. Ulo yun ni Samboy. Nasagasaan pala ng tren. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot ko ng mga oras na yun. At naalala ko yung binitiwan kong sumpa. Patawarin ako ng Diyos,
Pero hindi ko naman hinangad ang kamatayan niya. Nadala lang ako ng sobrang galit. Pero hindi ko maitatanggi na nakaramdam ako ng kapayapaan dahil sa wakas natapos na rin ang kalbaryo ng anak ko. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito. Tawagin niyo na lamang akong Bernadette. Ibabahagi ko sa inyo ang masaklap na kwento ng kapatid kong si Jamie. 5 taon na si Jamie at ang boyfriend niyang si Neil nang malaman niyang niloloko lang siya nito. Ang masaklap, 3 buwan na siyang buntis nang nalaman niyang buntis din pala noon ang kinakasama nitong babae na si Amor. Galit na galit ang kapatid ko. Kaya naman sinugod niya si Neil at ang babae nito sa inuupahan nila. Pinapili si Neil sa kanilang dalawa. Abot-abot ang paghingi ng tawad ni Neil at ni Amor dahil sa nagawa nila. Nakiusap sila na hayaan na lang sila ni Jamie at hindi naman daw niya pababayaan ang batang dinadala niya. Pero lalo lang nagalit ang kapatid ko at sinabi niya hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi si Neil dito. Kinausap na namin siya at pinayuhan na hayaan niya na lang si Neil dahil alam naman namin kung bakit nagawa yun ni Neil sa kanya. Una kasing nagloko ang kapatid ko. Madaming beses na. Ilang ulit din siyang tinanggap ni Neil dahil mahal siya nito sa kabila ng ugali niya hanggang sa nagsawa si Neil sa pag-iintindi sa kanya. Hindi nga niya tinigilan ng dalawa. Lahat ng panggugulot iskandalo'y ginawa niya hanggang sa nabalitaan na lang namin na ikakasal na ang dalawa. Doon lalong sumiklab ang matinding galit ni Jamie. Hindi niya matanggap na hindi niya talaga mababawi pa si Neil. Kaya naman umabot siya sa sukdulan at sa mismong kasal ay pinuntahan niya ang mga ito at doon nag-iskandalo. Kung hindi rin lang daw mapupunta sa kanya si Neil, isinusumpa niya hindi magiging masaya ang buhay nila. At ang sentro ng sumpa niya ay ang batang dinadala ni Amor. Dahil ito raw ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Neil. Bunga raw ito ng kasinungalingan at pangloloko ng dalawa sa kanya. Isinumpa niya ang bata. Nangilabot ako mga kapasta dahil sa binitawang sumpa ni Jamie. Nagpaantanda na lang si Mama. Agad namin siyang inilayo sa lugar na yon. Matapos ang kasal ay nabalitaan naming inuwi ni Neil sa probinsya nila ang asawa niya para makaiwas na rin sa panggugulo ni Jamie. Ilang buwan pa ang lumipas, nanganak na nga si Jamie. Pero nagimbal kami nang tumambad sa amin ang itsura ng anak niya. Masakit man sa loob naming i-describe ang itsura ng sanggol. Pero mistulas siyang hayop dahil puro balahibo ang buong mukha at katawan nito. Ang mga kamay at ang paa ay hindi rin normal dahil tulad dito sa isang unggoy. Nag-hysterical si Jamie nang makita ang itsura ng anak. Itinanggi at hindi niya raw ito matatanggap. Mabuti na lang, sa bahay lang siya nanganak sa tulong ng isang midwife naming nakamag-anak. Kaya nagawa namin itong itago. Pero si Jamie, nang makapanganak, bigla na lang nawala at iniwan sa amin ang bata. Nakarating naman sa amin ang balitang nakapanganak na din si Amor, isang malusog na batang lalaki. Tila bumalik kay Jamie ang sumpa at sa anak niya tumama dahil ang anak niya ang taong bunga ng kasinungalingan at panloloko. Dahil hindi naman si Neil ang tunay na ama ng bata, kundi yung lalaking nang iwan din sa kanya. Kaya kay Neil niya ipinapaako ang bata. Kaya naniniwala ako, totoo ang karma at yun ang nangyari sa kapatid ko. Ang masama lang, nadamay pa ang isang inosenteng bata.
Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito. Ako nga po pala si Elot. Naniniwala po ba kayo sa sumpa o bad karma? Hindi ko po sigurado kung nagkataon lang o nagkatotoo talagang sumpa. Pero tungkol ito dun sa kwento ni Tita Linda ko, ibabahagi ko lang po sa inyo. Kilala si Tita Linda sa lugar namin dahil sa pautang niyang 5'6". Kung marami man siyang nagagawa ng pabor, ay higit na mas madami ang galit sa kanya dahil anilay sobrang pagkaganid ng tita sa pera. Paano ba naman? Ang pautang niya ay 1 linggo lang ang palugit. Kapag hindi nakabayad, ay agad na dumodoble ang tubo at literal na magpapahating gabi o madaling araw ay kakatukin at bubulabugin niya para singilin. Ugali din ng tita ko na mamahiya sa daan sa may mga utang sa kanya. Wala ding pakialam si tita kay may sakit o namatayan ka, basta magbayad ka. Yun lang ang importante sa kanya. Wala namang magawang mga lumalapit sa kanya dahil sa sobrang kagipitan ay si tita ang naiisip nilang lapitan. Kagaya na lang ni Aling Belen na kahit may utang pa kay tita ay sinubukang mangutang ulit dahil may sakit ang anak at nasa ospital. Pero imbis na pahiramin siya ni Tita Linda, sa pilitan pa itong kinuha ang natitirang pera bilang pambayad sa balanse niya. Namatay ang anak ni Aling Belen at ang masaklap pa, wala siya sa tabi ng anak niya. Dahil kasalukuyan siyang nakikiusap noon na makautang kay tita, pambili ng gamot na kailangan ng anak niya. Pero wala talagang konsiderasyon si Tita Linda na kahit nakaburol ng anak ni Aling Belen ay puwersahan pa din niyang kinukuha ang mga abuloy para sana sa pampalibing nito. Sa sobrang galit ni Aling Belen, nagbitaw siya ng salita kay tita sa harap ng maraming tao na dahil daw sa ugali ni tita ay dadapuan siya ng isang matinding sakit na walang lunas at magpapahirap sa kanya hanggang sa maubos ang lahat ng pera niya at magmakaawa siya na mamatay na lang. Kinilabutan ng lahat ng taong nakarinig nun, lalo na ako, dahil kitang-kita ko sa mukha ni Aling Belen ang matinding galit at pagkasuklam kay Tita Linda. Pinayuhan siya ng mga tao na bigyan ng konsiderasyon si Aling Belen para bawiin ito ang sumpa. Pero hindi natinag si Tita Linda. Hindi daw siya naniniwala sa sumpa at sinabihan pa kaming wala kaming pakialam dahil hindi naman kami magkakasakit. Kinagabihan lang ng araw na yun, matapos ang libing ng anak ni Aling Belen, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng bahay ni tita. May hawak na itim na kandila habang tila umuusal ng kung ano. Kinilabutan ako, kaya naman tinawag ko ang nanay ko. Pero nang sumilip uli kami, wala na ito. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang makita namin si Tita Linda na tinubuan ng maliliit na bukol sa buong mukha at katawan. Nung unay maliliit lang, pero makalipas lang ang ilang araw, unti-unti itong naglalakihan hanggang sa halos sakupin na ang buong mukha niya. Nangilabot kami sa naging itsura ni tita at naisip agad namin si Aling Belen at ang binitawan nitong sumpa kay tita. Siya lang ang may motibo para gawin yun dahil biglang-bigla lang ang paglitaw ng mga bukol. Kung saang-saang doktor pa pumunta si tita, pero nakapagtataka, normal naman lahat ng lumalabas sa laboratorio. Walang kahit anong makita ang mga doktor. Bukod sa binago ng mga bukol na yun ang itsura ni tita, pinahirapan pa siya ng gusto nito dahil sa matinding sakit na halos ikabaliw na ni tita. Hanggang sa manghina siya, naubusan ng pera at nawala sa tinuan. At isang araw nga, natagpuan na lang siya ng mga anak niya na nakabigti. Hindi na kinaya ni tita, tinapos na lang niya ang buhay niya. Kagaya ng sumpa ni Aling Belen. Gustuhin man ng pamilya ni tita na itimanda si Aling Belen
ay alam naman nilang walang mangyayari dahil hindi naman pinaniniwalaan sa korte ang ganong mga bagay. Matagal nang nangyari yon mga kapasta at wala na din si Aling Bilen sa lugar namin. Pero hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari kay Tita Linda. Itago niya na lamang ako sa pangalang Ruby, 35 taong gulang, taga Sambales. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, may ilang taon na rin ang nakararaan. Si Saldi, boyfriend ko po siya since high school. Nasa mahigit 10 taong kaming magkarelasyon noon nang magpakasal kami. Pero agad din kaming nagkahiwalay dahil sa biglang pagsulpot ng isang babae sa buhay namin, si Dalia. Nakilala niya ito sa Olongapo, kung saan na destino noon bilang engineer si Saldi. Sa haba ng mga taon na pagsasama namin ni Saldi ay naging tapat siya sa akin. Si Dalia lang ang nakasira dahil hindi niya talaga tinigilan si Saldi hanggang sa hindi niya ito makuha. Lahat ng pagbabanta at pananakot at pagpapakamatay ay ginagawa nito. Makuha lang ang asawa ko. Nagkataon, anak pa ito ng taong pinagkakautangan ng loob ng pamilya ni Saldi. Kaya naman kinonsinti pa ang maling ginagawa ng anak. Kaya naman nagtagumpay siyang makuha ang asawa ko. Pinakisamahan siya nito pero hindi lubos dahil palihim pa din kaming nagkikita. Opo, naging tanga ako dahil ako yung legal na asawang inagawan pero ako yung lumalabas na kabit. Mahal ko po kasi ang asawa ko at alam kong naiipit lang siya sa sitwasyon. Ilang buwan na din na ganun yung setup namin nang matuklasan yun ni Dalia. Galit na galit si Dalia. Sinugod niya kami at nag-iskandalo. Napilitan si Saldi na sumama rito pero nangakong tatapusin niya na ang problema at babalikan niya kami dahil nagkataong buntis na ako noon sa unang anak namin. Tinupad niya ang pangako niya. Makalipas lang ang ilang araw, binalikan niya kami mga kapasta. Agad kaming nag-impake para sana lumipat. Pero bago pa man kami makaalis ay dumating ulit si Dalia. Kakaiba sa mga eksena ng pagsugod niya noon. Nagwawala siya nung unang pagkakataon. Pero nung sandaling yun, kalmado siya. Nakahinga sana ako ng maluwag. Pero hindi ko akalain na doon pala mismo mangyayari ang malagim na trahedyang yun. Nanlaki ang mga mata ko nang ilabas ni Dalia mula sa dala niyang bag ang isang kutsilyo. Napaatras kami. Pero si Saldi, sa pag-aakalang kami yung sasaksakin niya. Pero sa panghihilakbot namin, sa harapan mismo namin ay naglaslas ng pulso si Dalia. Nasindak ako sa ginawa niya at sa takot ay dinugo ako. Kaya dalawa kaming isinugod sa ospital. Marami agad ang nawalang dugo kay Dalia dahil sa lalim ng pagkakahiwa niya sa pulso niya. Bago siya tuluyang nalagutan ng hininga, salitan niya pa kaming tiningnan ni Saldi bago nagbitaw ng salita na nagpakilabot sa amin. Sabi niya, habang buhay niya daw kaming hindi patatahimikin. Uusigin daw kami ng konsensya namin dahil sa pagkamatay niya. At kahit kailan daw ay hindi kami magiging masaya dahil magdaranas kami ng sobrang hirap, lalo na ang anak namin. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba, pero ilang araw lang matapos ang pangyayaring yun, dinapuan ako ng matinding sakit, habang si Saldi naman ay nagkaroon ng matinding depresyon na halos nawala sa katinoan niya. Salamat na lang sa Diyos at ipinag-adya niya ang anak namin sa sumpa ni Dalia. Dahil sa kabila ng naging sakit ko, ay naisilang ko siya ng malakas at malusog. Pero sa ngayon, pareho pa din kaming dumaranas ni Saldi ng kalbaryo.
habang pabalik-balik ako sa ospital dahil sa sari-saring sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Si Saldi naman ay hindi makapagtrabaho ng maayos. Makailang ulit na din kaming bumalik sa mental health. Pero ganun pa rin ang kondisyon niya. Masakit lang dahil kahit kami naman ang nasa tama ay kami pa rin yung nagdurusa ngayon dahil sa sumpa ng isang sakim na tao. Pero ganun pa man, ipinagdarasal ko pa din ang katahimikan ng kaluluwa ni Dahlia para matahimik na din kami at matapos na ang kalbaryo namin. Magandang araw po sa ating butihing narrator at sa lahat ng taga-subaybay na maaaring makapakinig ng kwento ko kung papalari na mapili. Ako po si Veron, taga Pampanga. Nagtrabaho ako bilang sekretary sa isang funeral homes na pagmamay-ari ng ninong ko. Magdadalawang taon na din ako doon at minsan ay wala naman akong naramdamang kakatuwa. Pero nang dumating doon ang ampon ng ninong ko na si Jojo, doon nangyari ang isang makapanindig balahibong karanasan ko. Isang araw ay maaga akong dumating, mga 6:00 pa lang ng umaga noon. Sinadya ko yon dahil may gusto kong alamin. May nawawala kasing malaking pera at malakas ang kutob ko na may kinalaman doon si Jojo. Wala siya tang iba pa naming katrabaho. Sarado pa rin ang morgue dahil sa pagkakaalam ko ay wala nang bangkay doon. Kasalukuyan akong nakatutok sa logbook nang maramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Isa yun sa kakatuwang eksena na nagsimula kong maramdaman simula nang dumating si Jojo doon. Yung pakiramdam na parang laging may nakatingin. Kaya naman dadaan o di kaya'y naliligalig na iyak at mga tunog na dati ay wala naman. Kahit bahagya akong kinilabutan ay pinilit kong baliwalain yun dahil kailangan kong samantalahin na wala doon ang ampon ng ninong ko. Hanggang sa napansin ko mula sa sulok ng mga mata ko na may gumagalaw sa loob sa gawin ng pinto ng morgue. At nagulat pa ako nang makita ko na may babaeng nakatayo sa pinto na pormal o tila galit ang muka na nakatingin sa akin. Sa gulat ay napatayo ako. Hindi ko kilala ang babae at hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Sa labas man o sa second floor kung saan nakatira ang mga nagtatrabaho ay siguradong dadaan sa akin at makikita ko. Pero bigla na lang itong nakatayo doon. Lalapitan ko sana para tanungin kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon. Pero mabilis itong pumasok sa loob. Nagulat ako dahil nakita kong nakalak ang pinto. Hindi kami nagpapapasok ng unauthorized person doon, kaya agad ko itong sinundan. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ko nang makapasok ako sa loob. Tumambad sa akin si Jojo na hubot-hubad na nakapatong sa wala ding saplot na katawan ng isang bangkay na babae. Sa gulat ay nahulog ito mula sa lamesa at hindi maganda tutong nagsuot ng damit. Nang makabawi ay galit na galit ito at binantaan akong huwag magsusumbong. Pero kung galit siya, mas matindi ang galit ko sa natuklasan ko. Nilalapastangan niya ang mga bangkay ng babae doon. Hindi ako natakot sa banta niya at agad-agad ay ipinaalam ko yon sa ninong ko. Pero sa pagkadismaya ko, hindi naniwala sa akin si ninong dahil na brainwash niya na pala ang isip ng matanda. Sa akin pa ito nagalit kaya wala na akong nagawa. Bumalik ako sa morgue para ipaayos ang bangkay ng babaeng nilapastangan ni Jojo. At nagulat ako nang malaman ko mula sa kanila na matagal na pala nilang alam na ginagawa ito. Pero tinatakot sila kaya nananahimik lang. Nang nakita ko ang bangkay ng babae, higit ang pagkagulat na naramdaman ko kung hindi pagkagimbal dahil yung babaeng nakita kong pumasok sa morgue at yung bangkay na nasa harap ko ay iisa.
Hindi ko alam kung paano i-describe yung kilabot at takot na bumabalot sa katawan ko nung mga oras na yon. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan at pakiramdam ko ay nagmistula rin akong bangkay sa paninigas ng katawan ko. Nang mahimasmasan ako ay noon ko naalala na bigla siyang nawala nang makapasok ako sa morgue. Kaya pala parang nagpapasunod siya sa loob dahil gusto niyang ipaalam ang kahayupang ginagawa sa kanya ni Jojo. Nailibing yung babae at hindi ko yun nabigyan ng hustisya. Pero siguro ay siya na din mismo ang gumawa ng paraan para magbayad si Jojo. Dahil isang araw, nadatnan na lang siya sa morgue na wala ng buhay habang nakapatong sa bangkay ng babae na panibagong biktima niya. Ang nakapangingilabot doon, naglock ang ari niya sa puwerta ng babae. At ayon sa autopsy, inatake si Jojo at maaaring dahilan ay nagpanik siya nang matuklasan niyang naglock ang ari niya. Kung paano ito nagawa ng isang bangkay, yun ang malaking misteryo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Daria. Sana'y mapili itong makapanindig balahibo kong karanasan. Nangyari po ito 11 taon na ang nakararaan. May boyfriend ako, si Andrew. Isa siyang private nurse. Isang araw, habang nakaupo kami sa isang park, ay may lumapit sa amin na isang matanda. Hindi namin kilala pero bigla na lamang itong lumapit at nag-alok ng trabaho kay Andrew. Aniya, may anak siyang nakakomatose at gusto sana niyang alagaan ito ni Andrew. Misteryo sa akin ang pagkakaalam ng matanda sa lahat ng detalye tungkol kay Andrew. Pero ipinagtaka ko kung bakit tila hindi yun mahalaga kay Andrew na agad na tinanggap ang alok ng matanda. Dahil sa hindi birong halaga ang inalok nito. At mula nga nang tanggapin ni Andrew yun, nagbago na siya. Unti-unti nawalan siya ng oras sa akin. Nagstay in na din siya sa bahay ng matanda na wala sa usapan namin nang tanggapin niya ang alok nito. Maging ang pamilya niya ay dumistansya na rin siya. Parang nawala na siya ng ibang mundo kundi ang pasyente niya na hindi ko naman nakikita. Isang beses, nagtangka akong pumunta sa bahay na yon para lang magkita kami. Pero lagi kaming nauuwi sa pagtatalo. Hanggang isang araw ay hindi na ako nakapagpigil at ginusto kong alamin kung ano ang totoong nangyayari. Maging ang matanda ay hindi gustong pumupunta ako doon at minsan hindi niya ako pinapasok kaya naman gumawa ako ng paraan. Sinempohan kong umalis ang matanda. Nalaman ko kasi na wala siyang ibang kasama doon kundi yung comatose niyang anak at si Andrew. Nagawa kong makapasok sa loob at agad kong hinanap ang kwarto ng pasyente ni Andrew. Walang kilatis ko yung nabuksan at halos himatayin ako sa pinaghalong galit at pagkasindak. Nang makita ko si Andrew na nakapatong sa pasyente niya na may mga nakakabit na tubo mula sa ventilator. Pareho silang walang damit. Namimilog ang mga mata kong natutup ko ang bibig ko. Dahan-dahan akong umatras at tumayo sa labas ng pinto. Habang nanginginig ang katawan ko, napaiyak ako ng tahimik dahil ayokong mamalaya ni Andrew na sobrang intense sa pakikipagtalik sa isang walang malay na pasyente. Ni hindi talaga ako namalayan. Nakiramdam ako at sumilip. Nakita ko si Andrew na nakahubad na pumasok sa CR. Sinamantala ko yun at muling pumasok ako sa kwarto. Pinagmasdan ko ang babae at noon ko lamang nakita. Halos kasing edad lang namin siya. Nakaramdam ako ng selos nang makita kong napakaganda niya maging ang hubog ng katawan niya. Pero habang pinagmamasdan ko siya ay may napansin akong kakaiba.
May kabang umahon sa dibdib ko at napatingin ako sa machine na nakakabit sa kanya. Nakapatay ito at naka-unplug. Kinakabahang nilapitan ko ang babae. Sinalat ko ito at ganoon na lamang ang pagkasinda ko nang mahipo kong matigas at malamig na ito. Gimbal na napaatras ako. Patay na ang babae at nakikipagtalik si Andrew sa isang bangkay. Nanlaki ang ulo ko sa sobrang kilabot. Halos masuka ko. Hindi ako makapaniwalang nasikmura yon ng boyfriend ko. Noon naman lumabas ng CR si Andrew. Nakatapis lang ito ng tuwalya at gulat na gulat nang makita ko. Mag-asawang sampal agad ang pinadapo ko sa mukha niya at sinumbatan ko siya. Sinabihan ko siyang may sira na ang utak niya dahil sa ginawa niyang pakikipagtalik sa patay. Ipagpapalit din lang niya ako sa isa pang bangkay. Namutla si Andrew. Niyakap ako at nakiusap na ilihim ko na lang ang natuklasan ko. Pero itinulak ko siya at sinabi kong nandidiri ako sa kanya. Dali-dali akong lumabas at nakasalubong ko sa pinto ang matanda. Nagulat ito at sumama ang tingin sa akin. Hindi ko alam, pero tingin ko sa matanda ay isa ring may sira ang ulo at may salimonyo. Binala kong isuplong sila dahil alam kong labag sa batas ang ginagawa nila. Pero hindi ko na kinaya. Sa huli, napagpasyahan ko na lamang na mag-abroad at kalimutan si Andrew. Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa ating narrator. Matagal na po akong tambay sa channel na to at nakailang beses na rin akong sumubok na magpadala ng storya ko. Sana po sa pagkakataong ito ay mapansin ako. Ako nga po pala si Bisia. Nakatira kami ng pamilya ko sa isang public cemetery. Ang totoo po, madami kaming kapamilya na nakatira doon. Sepulturero si tatay, habang si nanay naman ay nagtitinda ng mga bulaklak at kandila sa gate ng sementeryo. Sa tagal na namin dito, bata pa lang ako ay marami na akong makapanindig balahibong karanasan sa mga multo. Normal na yun sa amin, sa dami ba naman ng bangkay na kapitbahay namin. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang nangyari noong high school na ako. May boyfriend ako noon na anak din ng kapwa sepulturero ni tatay. Kababata ko siya, si Omar. Tipikal kaming kabataan noon, maharot, mapusok. Tuwing gabi, sa sulok-sulok kami ng mga nicho matatagpuan. Kasalukuyang kaming naglalambingan nang bigla kaming may narinig na parang may hinihila na kung ano sa bato. Nagkatinginan kami at nakiramdam. Gusto kong silipin kung ano yon, pero pinigilan ako ni Omar at biniro pa ako na baka daw may multo lang ng boboso sa amin. Hinila niya ako at itinuloy ang ginagawa namin. Nasa kainitan na kami nang may marinig kaming isang ungol. Pilyong tinitigan ako ni Omar at biniro na ang lakas ko naman daw humalinghing. Kaya naman binatukan ko siya at sinabing hindi ako yon. Sa tingin ko ay may ibang tao pa doon. Kaya naman itinulak ko si Omar at dahan-dahan kaming sumilip sa pinagmumula ng ungol. At namilog ang mga mata namin. Sabay kaming nagkatinginan ni Omar nang makita namin si Mang Kadyo na kinakatalik ang isang bangkay ng isang batang babae. Muntik na akong mapasigaw sa pagkasindak, pero maagap na tinakpan ni Omar ang bibig ko. Pinayuko niya ako dahil parang nakaramdam si Mang Kadyo. Si Mang Kadyo ay matandang binata na kapwa sepulturero ni tatay, nakalalaya lang sa kulungan. Kung ganon, tama palang usap-usapan. May sakit sa pag-iisip si Mang Kadyo dahil mga bangkay
ang gusto niyang katalik. Nagdalawang isip ako kung isusumbong ko siya kay tatay. Natatakot kasi akong malaman ni tatay na nakikipagtagpo ako kay Omar kung gabi. Natatakot din ako dahil kilalang siga sa amin si Mang Kadyo. Nagkaroon ng investigasyon ng mga pulis nang matuklasan ng pamilya ng bangkay ang nangyari. Di ko mambibig namin ni Omar, pero mula noon ay hindi na kami pinatahimik ng kaluluwa ng bata na siyang nilapastangan ni Mang Kadyo. Lagi siyang nagpapakita sa amin. Sa tuwing uuwi ako ng gabi ay lagi siyang nakaabang sa gate, umiiyak at sinasabayan ako sa paglalakad hanggang makarating ako sa bahay namin. Nung una ay kinakaya ko pang labanan ng takot, pero kalaunan nagpakita na siya ng galit dahil sa pananahimik ko. Isang gabi, bigla na lang akong naalimpungatan nang maramdaman kong parang may mabigat sa likod ko. Nang magdilat ako ng mata ay nakita ko ang multo ng bata nakadagan sa likod ko. Pero sa pagkakataong yon ay isa na siyang naaagnas na bangkay at inuuod ang muka. Galit na galit siya sa akin at akmang ilalapit niya ang mukha niya sa akin. Nagsisisigaw ako ng malakas. Agad akong bumangon at tinangkang tumayo. Pero nanigas ang mga paa ko at hindi ko maihakbang. Kaya sumigaw na lang ako ng sumigaw. Malalakas na tapik ni nanay ang gumising sa akin. Nag-uumiyak ako at sinabi ko kay nanay ang nakita ko. Nananaginip lang daw ako. Pero nang makita ko ang mga uod sa higaan ko, ay muli akong nagsisisigaw at noon ko na kwinento kay tatay na nakita namin si Omar. Sinubaybayan nila tatay si Mang Kadyo hanggang isang gabi ay may lalapastanganin ulit itong bangkay at nahuli nila ito. Nakulong uli si Mang Kadyo at mula noon hindi na uli nagpakita sa amin ang kaluluwa ng batang babae. Mga kapasta, ako po si Jeredith. 40 years old na ako at isang licensed embalmer. Bago pa lang ako sa trabaho kong ito, ay nakasaksi ako ng isang bagay na nakapangingilapot. Nangyari po yun sa isang morgue. Bali 3 kaming embalmer doon. Itago natin sila sa pangalang Mario at Andoy. Sa isang kwarto sa likod ng morgue ako pansamantalang nag-i-stay nang masunog ang inuupahan kong apartment. Isang gabi, mag-aalauna na yun pero hindi ako makatulog. Narinig ko kasing parang nag-uusap yung dalawa na tila ba may binabalak na masama sa bangkay ng babaeng dinala doon. Unang gabi yun. Umiinom sa garahe yung dalawa na dapat sana'y nakauwi na pero inabot ng hating gabi doon. Dahil sa narinig kong binabalak nila ay naalala ko yung sinabi sa akin nung unang mga assistant doon na may ginagawang kababalaghan yung dalawang yun sa mga babaeng bangkay. At nag-aalala ko doon sa bangkay na magandang babae na kasalukuyang nasa loob na morgue. Hindi nila yun nakita dahil nasa isang branch sila maghapon. Nalaman lang nila na may dinalang bangkay ng babae doon at ayun na nga, pinagplanuhan na nila ito. Pinigil kong matulog para mabantayan ko sila pero hindi ko din naman alam kung ano ang gagawin ko sakaling ituloy nila ang plano. Hanggang sa igupo na nga ako ng antok. Pasado 2:00 na ng madaling araw, bigla akong napabalikwas ng bangon nang maalala ko yung bangkay at sina Andoy. Agad kong idinikit yung tenga ko sa isang pinto ng kwarto na konektado sa morgue. Narinig ko na may tao sa loob. Kumabog ang dibdib ko at naisip ko agad na itinuloy nga ng dalawa yung plano nila. Kaya naman pabigla kong binuksan ang pinto. Kita ko sa mukha ng dalawang matinding pagkagulat. Pero mas nang hilakbot ako
nang makumpirma kong totoo ngang may kalapastangan ginagawang dalawa sa bangkay. Nakapatong ang hubad na katawan ni Mario sa bangkay ng babae, habang si Andoy naman ay tila tapos na. Napamura ako sa matinding galit. Pinaghahampas ko ang dalawa. Pinigilan ako ni Andoy at sinabing makisama na lang daw ako. Nagpupumiglas ako habang parang wala ako sa katinuan. Si Mario naman ay patuloy lang sa ginagawa. Parang sasabog ang ulo ko sa matinding pagkashock dahil sa natuklasan kong kababuyan ng dalawang yon. Tatawa-tawa sila habang nagbibihis. Naghuhulagpos ako sa mahigpit na pagkakahawak ni Andoy. Tinakbo ko ang bangkay ng babae na nakalitaw ang ibang bahagi ng katawan na nilapastangan nila. Habang nakatabo naman ang mukha nito ng kumot. Tinanggal ko ang kumot sa mukha para ayusin. Pero bago ko matakpan ang mukha nito ay napalingon si Andoy. At noon ay tatawa-tawa pang palabas ng pinto. Nakita ko ang matinding pagkagilalas nito nang mapa-second look sa mukha ng bangkay. Tumakbo siyang papalapit at sa pagkagulat ko ay bigla na lang itong napasigaw ng malakas, sabay pukpok ng kamao sa mesang kinahihigaan ng bangkay. Habang si Mario naman ay nakita kong parang itinulo sa kinatatayuan na tila namumutlang nakatingin sa bangkay na noon ay yakap-yakap na ni Andoy at umahagulhol ng iyak. Naguguluhan ako pero kinikilabutan sa nabubuong hinala sa isip ko. Nasagot ang katanungan ko nang dumating ang pamilya ng babae. At noong ko nalaman ang nangyari dito. At sa pagkagimbal ko, ang dumating na pamilya ay nanay at tatay ni Andoy. Ang bangkay palang pinagsamantalahan nila ni Mario ay mismong kapatid niya na hindi niya nakita dahil hindi pala nila tinitingnan ang mukha ng mga bangkay bago nila ito galawin. Nagkaroon ng komosyon na tila nawawala sa sarili si Andoy at nagwawala ito. Inakala ng pamilya nila na dahil yun sa pagkamatay ng kapatid nito. Wala silang kaalam-alam sa ginawang kababuyan ng anak nila sa mismong kapatid nito. Habang inihahanda ko ang bangkay ng kawawang babae, ay pinanindigan ako ng balahibo nang makita kong lumuluha ito. Nagsanib ang lungkot at kilabot sa katawan ko. Samantalang si Andoy ng mga oras na iyon ay hindi kinaya ang bigat ng konsensya dahil sa nagawa niya sa sariling kapatid. Ayon sa nakakita, kusa itong nagpasagasa sa tren. Mga kapasta, ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang pangyayaring medyo nakaririmarim at ako mismo ay hindi rin makapaniwala na may mga tao pala talagang ganon. Pero ito po ay tunay na nasaksihan ko at gusto kong ibahagi sa inyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jane at ang kaibigan ko na itago natin sa pangalang Via. Mula pagkabata ay magkaibigan na kami ni Via hanggang sa magdalaga ako. Akala ko sa haba ng panahon ng pinagsamahan namin bilang magkaibigan ay kilala na namin ang isa't isa. Pero meron pala akong hindi alam sa pagkatao niya na natuklasan ko lang noong magkasama na kami sa med school. Sa subject na human anatomy, kinakailangan naming pag-aralan ng isang bangkay at bilang first timer ay kilabot at pagkasuka ang una kong naramdaman, habang si Via naman ay napansin kong nag-e-enjoy at sobrang focus sa ginagawa namin. May pagkakataon pang palabas na kami lahat ng lab, pero naiiwan siya at nakikita kong tinititigan at hinahaplos na yung cadaver ng lalaki, as if naman may pagnanasa siya dito. Nagbigay yun sa akin ng hindi ko ma-explain na pakiramdam, pero binaliwala ko lang. Baka ko inaaral niya lang na mabuti. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, hindi ko natapos ang med school dahil sa kakapusan ng pera. Nagkahiwalay kami ni Via dahil bumalik ako sa Negros.
Pagkatapos ay bumalik ulit ako ng Maynila. Nag-apply ako para mag-abroad. Habang naghihintay ay nakitira ako kina Via noon na nagmamanage na ng maliit nilang funeral homes. Hindi rin siya nakapagtapos ng med school at mas pinili niya maging isang mortician embalmer dahil daw sa nasimulan nilang negosyo. Isang gabing maalinsangan, hindi ako makatulog. Parang balisa ako na hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng terrace at nagpahangin. Nang natanaw ko si Via, napababa ito patungo sa punerarya nila. Nasa loob din kasi yun ang bakuran nila. Dahil nga sa hindi ako makatulog, ay naisip kong sundan si Via doon para makipagkwentuhan. Nang makarating ako doon, ay hindi ko nakita si Via. Hinanap ko siya sa opisina, sa display room at sa mga casket, maging sa morgue. Pero wala siya. Wala din doon ang bangkay ng lalaki na nakita kong dinala doon bandang alas 11 na ng gabi. Ang alam ko ay hindi pa yun nagalaw nila dahil wala pa ang pamilya. At bago umakyat para mahiga ay nakita ko pa yun. Nagkibit balikat na lang ako at palabas na sana ako ng morgue nang makarinig ako ng kaluskos mula sa kabilang dingding. May pinto doon papunta sa kwarto na alam kong pinapahingahan ni Via. Lumapit ako at nakiramdam. Napakunot noo ako nang may marinig akong parang ungol na parang dumadaing. Sinubukan kong buksan ang pinto. Hindi nga yun nakalak, kaya naman maingat at dahan-dahan kong binuksan ng maliit lang. Sa malamlam na ilaw ng kwartong yun ay biglang nanlaki ang mga mata ko at nahagit ko ang paghinga ko nang makita ko si Via. Hubot-hubad na nakapatong sa ibabaw ng bangkay ng lalaki. Wala ding damit yun pang ibaba. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko para siguraduhin kung buhay o patay ba talaga ang katalik niya at nakumpirma ko. Bangkay nga ito nung lalaking dinala doon na halos bumaliktad noon ang sikmura ko. Nanindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan habang pinagmamasdan ko si Via na tila ba wala sa katinuan habang ginagawa yun. At hindi ko alam kung naghahalusinate na din ba ako ng mga oras na yun dahil sa pagkasindak o talagang nakita kong tumaas ang kamay ng bangkay at humawak sa baywang ni Bea. Basta nakaramdam ako ng matinding kilabot at takot na rin. Kaya dali-dali akong tumalilis sa lugar na yon. Hindi na ako nakatulog dahil sa natuklasan ko. Hindi ko akalain na sa likod ng maganda at maamong mukha ni Via ay nakatagong isang madilim na pagkatao. Isang lihim na sakit na hindi ko alam kung may lunas. Hindi ko na ipinaalam sa kanyang natuklasan ko. Pero nagpaalam na akong aalis. Habang nag-uusap kami ay may dumating na panibagong bangkay ng mga lalaki. At nakita kong pagkislap ng mata ni Via.